Continuation po nung topic po namin last Wednesday. Yung topic po namin is about the last days, yung pong ignorance of purpose. Ang ibig sabihin yan, nandito po tayo pero hindi natin alam kung ano po yung dahilan. Diba? Nandito ka ngayon, hindi mo alam kung anong dahilan. Basta, nag-church ako. Basta, pinupuri ko ang Diyos. Hindi natin alam. Kaya, nagiging ignorant po tayo doon sa mga bagay na nangyayari at nagaganap sa mundo natin na wala tayong kamalay-malay. Hindi natin alam, mapapahamak na pala tayo. Kaya nakita niyo po, ang daming mga tao, even Christian, hindi nila alam, papunta na pala sa kapahamakan yung kanilang buhay, pero wala, hindi pa rin nila alintana. Okay lang sa kanila, go pa rin sila, masaya pa rin nilang ginagawa yung kapahamakan na yun. Okay, let's see about these last days, yung mga scoffers. Pag sinabing scoffers, yan yung mga nagtatawa, naglilibak, umiinsulto, yan po yung nangungutya, yan po yung mga scoffers. Kaya, sino po ba itong mga scoffers na ito? Hindi lamang po yung mga nasabi po natin ito, maging yung mga tao na hindi naniniwala na malapit nang ipulpil ng Panginoon yung kanyang second coming is belong to that scoffers. Okay, pag-aralan po natin. A book about of the future. Yung pong dalawang sulat ni Apostol Pedro, yan po ay sulat na kung saan may kinalaman into our great future someday. Its chapter in the 2 Peter is a prophetic. So, meaning, ito po ay hinihula at isinulat ng mga apostol para po sa kaalaman nating lahat, para tayo po ay mapaalalahanan sa darating na panahon na kung saan pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. It is an epistle to alert its reader to prepare for the return of Christ. Ito pong sulat na ito ay para maging alarma po tayo at maganda sa pagdating po ng ating Panginoon. Ang tanong nga po dito many Christians today are not preparing. Hindi pa rin po sila nagpe-prepare. It's supposed to be, kapag umaalingaw na sa buong mundo, yung mga signs ng pagbabalik ng Panginoon, dapat po tayo, alerto na po tayo. We must be alert and attentive, and we must do our part. And what is this part? Yung to make us ready. Yung tayo po ay nagpe-prepare na, nagpapakabuti na, lumalapit na sa Panginoon. Hindi na binabaliwala yung mga mahahalagang bagay na dapat nating gawin para tayo magkaroon ng kaligtasan. And you must know it already. Alam mo na yun Nakasaad na sa Biblia yun, kaya hindi natin pwede sabihin, ano po ba yung dapat kong gawin? Hindi na. Kundi, nasaan na po yun? Kaya sabi po ni Pedro, sabi po ni Apostol Pedro, pinapaalalahanan tayo na muli po, naisipin po naisaisip natin yung mga bagay na natutunan po natin sa mga aral ng mga propeta. Okay, tuloy po natin. People who scoff at such preparation. Tingnan niyo po habang mayroong mga Kristiyanong totoo at tapat na nagpe-prepare, naghahanda sa pagparito muli ng ating Panginoon, mayroon naman mga tao na patuloy na naglilibak at nagtatawa. Kaya nga, nakita niyo kung minsan, wala kang pakialam. Sige, bahala ka dyan, magsalita ka na magsalita. Alam niyo po, scoffers po yun. Minsan, mga kapatid sa Panginoon, nandiyan po ba kayo? Yan. Sige, dito lang po tayo tumingin para na sa gano'n hindi po tayo maging scoffers, no? Yan. Alam niyo po, itong mga scoffers na ito rin yung mga unbelief, yung hindi mga naniniwala, yung ayaw manampalataya, samantalang nakasaad lahat sa Biblia, and 2,000 of all the prophecies has been fulfilled. Nangyari na. Kaya ngayon, tingnan nyo, because of ignorant of purpose, di ba, with regards nung last time na topic po natin, nung midweek, di ba, willingly to ignore. Yun po yung kalagayan ng mga tao na unbelief. Yung walang pananampalataya talaga kay Jesucristo, wala lang sa kanila. Okay lang sa akin, kahit hindi ko na maintindihan yung bagay na yun na nangyayari. Wala ka, kumbaga, hindi mo ina-aware yung sarili mo. At okay na lang sa iyo na wala kang alam dyan sa mga bagay na yan. It is scoffers. Part po ng pagiging scoffers po ni Christ po yan. Okay, tingnan po natin. They scoff at the prophecies of Christ's return. Pinagtatawanan po nila yan, nililibak po nila yan, yung mga hula sa pagdating po ng ating Panginoon. They scoff at the need of our purity in light of Christ's return. Ang sabi po dito,
They scoff at the need of the purity in light of Christ's return. Anong ginagawa nila? Hindi pa rin sila naglilinis ng kanilang mga sarili. Hindi pa rin nagbabago. Hindi pa rin nagpapatuwid. Wala pa rin silang balak na magpabago sa Panginoon. Pinagtatawanan pa rin nila, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo, basta ako, enjoy ako sa ganitong kalagayan mo. Kapatid sa Panginoon, you belong to the scoffers. They scoff at the promise of Christ's return. Yung pangako ng Diyos na kanyang pagbabalik, pinagtatawanan lang. Kaya nga, huwag po tayo makapabilang po dito. Ngayon, ano po ba dapat na sagot po natin dito sa mga scoffers na ito? Tingnan po natin. How shall we answer these sarcastic scoffers? Ano po ba yung dapat na makita at maisagot natin dito? Okay, tingnan po natin. Scoffing at the prophecies of Christ's return. Itong pagtatawa po nila dito sa hula na ito, na magaganap itong prophecies na ito, na pagbabalik ng ating Panginoon, pinagtatawanan lamang po nila yan. Nililibak nila, sinasabi nila, naku, wala naman nakakaalam yan eh. Sino ba nakakaalam yan? Oh, yes, wala po talaga nakakaalam yan. Even the angels of God. Hindi po talaga nalalaman yan. Even the Son of God. Hindi po talaga nalalaman yan. Only the Father. Siya lamang po yung nakakalam. Pero, ang pinakamaganda dito, we are reminded. Amen. Ni-remind tayo dito sa mga bagay na ito. Alam niyo po ba, ang gamot sa sakit na nakakalimot, ano po? Paalala. Kaya nga, mayroon pong Biblia na isinulat dito para lagi po tayong mapaalalahanan. Amen. Peter remind us of the words of the prophet. Pinaalalahanan po tayo sa pamamagitan ng mga salita ng mga propetas ng mga nauna. Kaya wala po tayo para maitututol o maitatanggi dito sa mga bagay na ito sapagkat ito ay ipinahayag na ng mga propeta, ng mga apostol at ni Jesucristo mismo at hanggang sa kapanahunan po natin ng mga mangangaral para na sa ganon, hindi po mawala sa ating isipan itong pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Peter chapter 3 verse 2, alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. This will happen. Lahat ng bagay ito, magaganap to. Kaya nga, kung ikaw, sure ka na magaganap ito, we believe that it will be fulfilled, anong dapat mong gawin? Maganda. Halimbawa, let's say, mayroong paparating na bagyo. A super typhoon, o sabihin po natin na super duper typhoon. Anong gagawin mo? Magnonood ka lang ng Netflix? Siyempre, yung gagawin mo, isisecure mo na yung sarili mo. To make sure na hindi ka mapapahamak. Amen. Pero, ganun din po ang dapat na ginagawa ng mga tao na nakakaramdam na ng pagdating ng ating Panginoon. We need to secure our spirit. We need to secure our salvation. Anong dapat natin gawin ngayon? Secure it into God. Yung pagbuhay natin, dapat po niyan, ibinibigay na natin sa Panginoon. Nagbabago na tayo, naglilinis na tayo, nagre-repent na tayo. Kaya nga, nakita niyo po yung mga sinisigaw sa bawat sulok ng mundo. Anong isinisigaw nila? What is the word that is shout? That they shout? Pakilakas. Repent. Magbalik loob na kayo. Magbago na kayo. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. This is the word. So, ang ibig sabihin, yun po yung dapat na ginagawa natin to prepare for this coming of Christ into us. Kasi kung hindi natin gagawin yun, alam niyo po ba na mapapahamak tayo? Kaya nga hindi niyo napapansin, during the age of Noah, yung panahon po ni Noah, hindi nakinig ang mga tao. Ang tagal na panahon na nangaral si Noah sa darating na baha. Pero anong ginawa ng tao? Nagtawa lang sila, pinagtawanan nila si Noah. Sinabi nila kay Noah, baliw, nababaliw to. Init-init ng araw. Nasa disyerto, gumagawa ng barko, wala naman darating na ulan, walang darating na baha. Kaya anong nangyari sa kanila? Na-caught in the act sila. Dumating ang bagyo, 40 days and 40 nights. Lumubog po ang buong kapatagan. Ano nangyari sa kanila? Hindi sila nakapasok. Dahil sa kanilang hindi paniniwala. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, katulad po nung nangyari kay Noah, itong pangyayari ngayon, there is no sign.
Wala kang nakikitang sign ng kahirapan, ng tagutom, ng kung ano mang bagay. Ang mga tao ngayon, anong ginagawa? Nagpapakasaya, nagpapakasal, ano pa? Nagtatayo ng bahay, nag-e-enjoy, nagpapayaman. Ganon din po yung panahon ni Noah. Hindi nila alintana yung kapahamakan na padating. Bakit? Kasi hindi sila nakinig sa pangaral ni Noah noong mga panahon na yon. And this time, ganyan na rin po yung panahon natin. At mapalad po tayo dahil meron na tayong basihan. Meron na nangyari kay Noah, meron na nangyari sa Sodom and Gomorrah, meron na nangyari doon sa mga nakaraan, mga napahamak. Kaya meron na tayong kaalaman doon. We are already aware, kaya lang meron po tayong tinatawag na willingly ignored. Yung ayaw nating intindihin, ayaw nating alamin na ang buhay natin nasa kapahamakan, sige pa rin tayo at ayaw pa rin natin ilagay sa Panginoon yung ating buhay para na siguro we secured our salvation. Ano po yung dapat na sabihin po natin dito sa mga scoffers na ito? He says that these prophecies are not fable. Sinabi po ni Peter po dito sa mga nagnilibak na ito, sabi po ni Pedro po dito, 2 Peter chapter 1 verse 6, ang ipinapahayag namin sa inyo ay tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao, nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. So, it will be transferred through generations to generation. They are personally witnessing Christ Jesus itself. Nasaksihan nila yan ng mata nila. Kaya ito pong mga apostol na ito, talagang buong paniniwala, buong kumpiyansa sila. They had a confidence in Christ to tell us the truth. Para sabihin sa atin yan, para tayo po ay mapaalalahanan po lamang. Kaya lang, unfortunately, marami pong mga Kristiyano o maraming tao sa panahon po natin ayaw maniwala at ang sinasabi, sulat lamang ng tao yan, katang-isip lamang yan ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. I tell you the truth, it was already written and cast by the power of the Holy Spirit. Kaya walang bagay na hindi dapat na paniwalaan dito, kundi ang lahat ng ito ay pawang katotohanan na dapat na ma-remind tayo para na sa ganun hindi tayo mapahamak. If God telling us to be changed and repent, go! Gawin mo yung bagay ngayon. Huwag tayong tumulad sa mga tao sa panahon ni Noah. Ano pa po sabi po dito? He speak with authority because he was at that transfiguration. Saksi po itong tatlo na ito, sila Peter, sila John. Saksi po sila doon sa pagbabago ng anyo ni Jesus. So it means na nakita talaga nila na ito talaga, siya talaga ito. At there is power, there is authority na magyayari itong sinasabi nitong tao na ito dahil siya mismo yun. Amen? Kaya nga lang, alam nyo, up to now, sa panahon po natin yun, marami talagang nanglilibak. At ayaw talagang maniwala, ayaw nilang ipasok sa isipan nila na itong mga bagay na ito ay pagpapaalala para hindi ka mapahamak. Pero alam nyo, napakabuti po ng mga apostol po Dahil pinalalahanan po nila ang mga tao na kahit na hindi po sila naniniwala, nagpaalala pa rin itong mga propeta at mga apostol at si Kristo mismo para hindi po tayo mapahamak. And this time, ganyan din po yung ginagawa sa atin. Kaya nga tayo ay pinapaiwas sa kasamaan, pinapaiwas sa masamang takbo ng sanlibutan para na sa ganon. Dahil tayo'y gusto ng Diyos na maligtas po talaga. 2 Peter chapter 1 verse 17 to 18. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kalwalatian, ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kalwalatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Nung pong umakyat po si Jesus kasama itong tatlong alagad at nakita po nila yung tatlong na image. Which is, ang pagkakaakala po nila dito, ang hinala po nila dito si Jesus, si Elias, at si John the Baptist. So ito po yun. At yung po din yung hula, na yung prophecy, according to the book of Revelation, yung dalawang ipapadala po dito bago maganap yung
yung second coming, yung magpapahayag na dalawa na papatayin. So, ang tinutukoy po dito ay marahil ay si Elias at ito po si John the Baptist. Hindi po ba sila rin po yung naging tagapahayag po ng pagdating po ng Panginoon? So, kaya nga tayo rin po ngayon, at ito pong moment in time po natin na ito, na pinapahayag po ngayon ang salita ng Diyos para tayo ay babanahan sa pagdating po ng ating Panginoon. Kaya, it is better for us to believe and accept the truth that Jesus is near to come. Alam nyo, kung hindi po tayo maniniwala doon, hindi ka makakapaghanda, aabutan ka ng baha. Naranasan mo na ba yung minsan naglalakad ka dyan na maaraw, tapos biglang bumuhos yung ulan? Walang kaginsa-ginsa, bubuhos yung ulan, nabasa ka. Di ba? Hindi ka nakapagdala ng payong, wala kang kapote, wala kang masilungan, nabasa ka. Amen? May nagawa ka pa ba? Wala na, nabasa ka na eh. Ibig sabihin, inabot ka na. Ganon yung kakasapitan ng mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. Walang tanda na makikita, pero biglang bubuhos ang ulan, at ano mangyayari? Nabasa siya. Amen? Ganon din po sa atin, na kapag ikaw ay hindi nananampalataya at hindi nakapaghanda, pag biglang bumating ang ating Panginoon, makokot in the act ka. Buti nga sana kung caught up. Di ba? Kung hindi caught in the act, ibig sabihin, gumagawa ka ng hindi ka lugod-lugod sa Panginoon dahil hindi ka handa, hindi ka aware sa mga nangyayari, hindi ka nakapagbago, huli ka. Kulong ba? Hindi naman. Kaya lang iwan. Di ba? Huli, hindi, pero hindi kulong, pero iwan. Amen? Gusto mo ba yun? Ako, mas gusto ko nang makulong kaysa naman maiwan. Di ba? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko po sa inyo sa oras na ito? Kaya nga tayo po mismo maging saksi tayo katulad ditong tatlong alagad na ito. Nasaksihan nila yung buong katotohanan. Tanungin mo nga doon sa katabi mo, may interest ka pa ba sa Lord? Ako, mainit sa impyerno, kamo. Oh, di ba? At wala na pong repentance sa impyerno. Hindi na tayo pwede mag-repent doon dahil wala na si Pastor Nante doon. Pag nakita mo si Pastor Nante doon, huwag naman. Ha? Wala na magpipreach doon. Kaya nga, ito po yung sinasabi natin, samantalahin na natin yung pagkakataon habang hindi pa dumarating si Jesus, let us all prepared. Maniwala na po tayo. The prophecies spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ito po ang mga prophet na ito nagsalita sa pamamagitan ng galaw ng banal na Espiritu Santo sa kanilang buhay. Like for example today, actually, alam nyo, kaya po tayo nakakapag-preach, it is not because of our own knowledge. It is not because of our mind. Hindi po dahil doon, kundi because of the Holy Spirit, the move of the Holy Spirit upon one person who preach the gospel. Kahit na kayo, kapag kayo nag-preach kayo sa labas, nag-share kayo ng gospel of Christ, ibig sabihin niyan, it is no longer you, but the Holy Spirit inside of you. Kaya nga napakasarap na ibahagi ang salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos, every time na ipinapahayag mo yun, bumababa ang Espiritu ng Diyos at siya yung nagpapahayag. Amen. Kaya nga ugaliin niyo na ipahayag ang salita ng Diyos at huwag niyong iikom ang inyong bibig sapagkat ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos ay kabilang sa mga nagtitipon. At anong ibig sabihin ng kabilang sa mga nag-iipon? Kabilang kay Jesucristo na nagpahayag ng salita ng kaligtasan. Amen. 2 Peter chapter 1 verse 21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya every one of us here, pag ikaw nag-share ka ng salita ng Diyos, ibig sabihin, nakapailalim ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga, ano sabi gano'n? Touch not my anointed one. Bakit? Dahil ba nagpapahayag siya ng salita ng Diyos? Hindi. Dahil sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, huwag mong sasalingin ang aking hinirang. Kasi bakit? Dahil mayroon siyang salita na binibitawan? Hindi. Because of the Spirit, the presence of God was there in Him. Naintindihan niyo po yan?
Kaya nga, we better believe to the words of God sapagkat mismo ang banal na Espiritu Santo ang nagkasing ito para i-voice out sa atin lahat itong mga bagay na ito na ipinapahayag. David wrote of the Lord's return in power to rule the nation. Wala pong kaduda-duda na ito na kahit na po itong po si David, ipinahayag niya po ito sa aklat po ng Salmo, Kabanata 2. Basahin po natin para meron po tayong basihan po. Ano po? Kaya nandiyan pa po ba tayo? Amen! Awit chapter 2. Ang sabi po dito, Awit chapter 2. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan na lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naging magsikat, nagkakaisa na itong si Yahweh at ang kanyang hihirang ay kalabakahing nila. Pagsikapan natin tayo ay lumaya at sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumasakop sa atin. Sa trono ng langit nagtawa si Yahweh ng iyong sabihin at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng poot, yaong mga hari ay pinahintakutan. At tungkol sa akin ang kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Sion, aking itniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ni Yahweh na hari ng Sion, aking ihahayag ang pinag-uutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at nagmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging sayo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayot, durugin mo sila sa kamay mo. Kayo mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Diyos na si Yahweh ang inyong paglingkurat katakutan lupa upang di magalit siya ang sambahin at magpakumbaba. Ulitin ko po itong verse ito. Upang di magalit siya ay sambahin at magpakumbaba. Pagkat poot niya'y madaling sumiklab, papatayin sa madla ang mga nilikha sa kanya'y dudulog upang pakalinga at may tuturing na sadyang mapalad sa balat ng lupa. So, kung mapapansin po natin dito, there is a power to rule. Sino po yung tinutukoy po dito? Jesus. He has the authority to rule the world. So sa madaling salita, ito po yung pinahayag na sa darating na panahon, in our future, si Jesus ay darating para pamahalaan ang buong sandaigdigan. Kaya walang kagatol-gatol to kasi ang daming mga propeta na nagpahayag po nito. Up to now, up to our present time, ipinapahayag po yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Even Isaiah wrote at the time when Christ would set up His kingdom. Ipinahayag po nito ni Isaiah. Ang panahon po na ito na itatatag ni Kristo yung kanyang paghahari. Ipinahayag po ito ni Isaiah. Okay, tingnan po natin. Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Sapagkat isinilang ang sanggol, ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala at siya itatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan. Ang ipagkakaloob sa trono ni David at ang kanyang kaharian, itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa nito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So, kung mapapansin po natin ito, yung pong pag-rule over ng Panginoon, yung God's reigning. Sa madaling salita, lahat po tayo darating po dyan sa panahon na yan. Na maghahari na po ang Panginoon, susupilin niya ng lahat ng kasamaan at wala nang matitirang kasamaan dahil igagapos niya ng lahat ng kasamaan at lahat ng gumagawa ng masama ay ibibilang niya dito doon sa kanyang kulungan nararapat sa kailaliman. Bakit sa Panginoon, hindi ka ba natatakot niyan? Na talagang there is proof na magaganap itong bagay na ito. Ngayon, tingnan niyo po ito. Ano po yung nararapat po sa atin? Tayo po yung magbalik loob sa Panginoon at magpalinis sa ating Panginoon at layuan na natin yung mga bagay na masasama para na sa ganon hindi tayo mapabilang dito sa mga tao na ito na kumukutya
sa ating kabanal-banalang Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, layuan na po natin yung mga pagkakasala. Tayo po mismo, magpalinis na po tayo sa Panginoon sapagkat there is a big proof or sabihin natin talaga, great proof na mangyayari na talaga itong bagay nito. Zechariah wrote of the time when we will see the wounded Christ. Di ba? Pinakita rin po yan. Inulat din po ni Zechariah po yan. Isinulat po dito yung yung mga sugat na naranasan po nito si Jesus. Okay. Tingnan niyo po ito At itong mga prophets na ito, wala naman po talaga silang kaalam-alam about kay Jesus Actually, hindi nga nila kilala talaga si Jesus na si Jesus yun Pero ipinahayag nila at nangyari sa pamamagitan ni Jesus. Because Jesus is the fulfillment of every prophecy. Amen. Walang ibang magpupulfill niya kundi si Jesus. Amen. Amen. Yung kapanganakan niya, meron pa bang ibang ipapanganak? Kaya nga, no other name that being fulfilled these things in the prophecy in the book of Bible, in the book of law of God. So sa madaling salita, wala pong ibang basihan po nito kundi si Jesus na. Kaya mga kapatid sa Panginoon, dapat magkaroon ka ng puso pagdating sa Panginoon. To love and affections to God and to His Word. Kailangan po na tayo po mismo, meron tayong desire sa mga bagay na yun. Kaya lang, ito po yung pinakamasakit po dito Until now, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Until now, hindi natin pinapasok sa puso po natin ang salita ng Diyos. Kaya ano nangyayari ngayon? Nagtatawa ka ngayon dahil you are ignorant about this purpose. Kaya hindi niyo po napapansin, ang dami pong mga tao, tinatawa-tawa lang, bahala ka sa buhay mo, bahala ka sa buhay mo. Pero I tell you one thing, ikaw yung mahirap ang kalagayan pagdating ng pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat ito, mga nandilibak na ito sa panahon na ito, gusto po na malaman po ninyo, ibibilang po ito doon sa kanyang igagapos pagdating ng araw. Okay, yun ang sabi po dito ng Zechariah. Zacarias chapter 12 verse 10. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin ko mga bagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila ito parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sino yung tinutukoy dyan? Iba't si Jesus din, ano po? So, ang ibig sabihin po niyan, if Jesus reigning you right now, makinig ka na. Ngayon, kapag halimbawa, meron nang parang pumapasok sa isipan mo, sa puso mo, about the things of this second coming of Jesus, ang ibig sabihin niya, maghanda ka na. Dahil piniprepare na po talaga ng Diyos yung mga elected people, yung mga pinili talaga. Itong panahon na ito, kung ikaw nabilang ka sa Panginoon, na pinili po niya, may kaligtasan ka. And you must prepare yourself. Dapat na i-prepare mo na, we are getting ready to what was coming. Kapatid sa Panginoon, dapat ihanda mo na yung sarili mo. Kapatid, hindi po yung basihan yung marami kang kasalanan. Ang basihan dito, yung pagbabago mo. Yung willingness mo na magpabago sa Panginoon. Kahit na sabihin mo, sa ba ang kasalanan mo, kung willing ka naman na mag-repent at magbagong buhay sa Panginoon, I tell you, iwanan mo yung mga bagay niya. Makita mo, mapapabilang ka talaga sa pagliligtas ng Panginoon. Pero kung mananatili ka doon sa kasalanan na yon at hindi mo talaga iiwanan at tatalikuran yung kasalanan na yon, I tell you, walang chances. Amen. There's no chance anymore. Sapagkat iisa lamang ang handog at ang handog na yan ay naibigay na po sa atin walang iba kundi si Yesu Cristo. The scoffers are themselves a fulfillment of prophecy. Ikaw na nagtatawa sa mga bagay na ito, ikaw ay isa sa mga fulfilling. Yung fulfillment nitong prophecy na daw, yes, totoo yan. Di ba? Kapag mayroong mga nakikita kayo, halimbawa, may nagsasabi sa inyo, parang baliw kung ano mga pinagsasabi mo, sila mismo. Sila yung fulfillment nitong mga hula na ito na magaganap. Amen. O tanongin mo yung matabi mo, nagtatawa ka ba? Nagtatawa ka ba? Salamat sa Panginoon, pinulpil mo yung hula. Tanongin mo yung matabi mo, sige. Sigurado na, hindi nagtatawa yan kasi nananampalataya sa Lord yan di ba?
So, sa madaling salita, yung mga nagtatawa na yun, sila yung kaganapan nitong mga bagay nito na nakasaad. Okay, tuloy po natin. Sabi dito, Peter said that they would come. Darating po talaga yung mga scoffers na yan, yung mga maninibak na yan. Even on churches. Sa lahat ng mga churches, meron dyan. Ako, walang makatawa ngayon. No? Titignan mo, walang tumatawa. Eh, no? Dati, alam nyo, maraming ganyan eh. Tatawa. May mga kasingan. Kaya, mapapansin niyo po yan. Talagang hindi po ano yan. Kasama po talaga yan. Kasama po talaga yan. Kapag pinapahayag po ang salita ng Diyos, meron po mga ganyan po talaga. So they are belong to the scoffers. Kaya, wag po kayong magtataka doon kung meron po mga ganon. Amen? Kaya, yun po, talagang part po talaga ng fulfilling prophecy po yun. Their words on the last days affirm that Christ is coming. Kumbaga, yung pangungutya po nila ay nagpapatunay na si Kristo yung malapit na dumating. Mas maraming nangungutya, mas malapit na. Amen? Marami na po ba kayo na experience? Yung mga humahayo po dito, naka-experience po ba kayo ng pangungutya? Parang wala naman, ano? Parang walang humahayo eh. Pati nga yung mga kamay na humahayo dito, o meron naman pala, pero wala nagsalita. Ang nagsalita yung hindi humahayo. Ha? Na-experience yun yung makutya kayo? Alam niyo, mas maraming pangutya, mas maraming pagtatawa, mas maraming panlilibak, mas malapit na ang panahon ng pagdating ng Panginoon. Amen? Kaya nga, we are getting ready. Kaya tayo po ay magprepara na po, maghanda na po tayo, sapagkat talagang malapit na po talaga ang pagdating ng Panginoon. This is not a joke. Kaya nga, kung talaga kaya mo lang iwanan talaga yung buhay mo dito sa mundo, leave it out. Iwanan mo na. At mamuhay ka na kay Yesu Cristo sapagkat yun po yung talagang kailangan. Kasi we cannot tell the time, the exact time of Jesus coming. Paano kaya kung hindi na 2030? Baka mamaya biglang dumating na eh. Kasi according to doon sa isang prophecy, ano po sinabi ng Hosea chapter 6 verse 2? Diba? Sa ikalawang araw, palalakasin niya kayo at sa ikatlong araw, ano yun? O basta yun po, di ba? So ang ibig sabihin po noon, naganap daw po yung pagpapapako kay Jesus 30 AD, then plus yung pong tinatawag na 1,000 years is 1 day to God. Di ba? So, 2 days means 2,000. So, ibig sabihin na from 30 AD plus 2,000 is 2030 AD. Plus another 1,000 which is the reigning Jesus, yung mangyayari yung paghahari ni Jesus sa 1,000 years at doon na po tayo i-caught up. O mga kapatid sa Panginoon, nandun na yung 2030 yung expected. Amen? Amen! Kaya nga, kung naniniwala tayo doon sa mga bagay na yun, napaka-ikli nun, 6 years. O 2024 na, 6 years, napaka-ikli nun. Di ba, nung nagsabi ka, tingnan mo, pansinin mo mga kapatid sa Panginoon, nung nagsabi ka magbabago na, 18 years old ka pa lang nun. O ilang taong ka na ngayon? Ha? Di ba? Hindi niya napasin po yun. Ang daming taon na lumipas na sinabi mo, magbabago na ako. Aalisin ko na yung pagiging masungit ko. Aalisin ko na yung palaaway ko. Pero hanggang ngayon, nakikipag-away ka pa. Ilang taon na lumipas? 10 years. 6 years na lang ito natitira. Loobin ng Panginoon na mangyari itong bagay nito, napaka-ikli. Kaya nga, sikapin na natin, magmadali na tayo, bilisan na natin. Kailangan maging alert po tayo. Oh, hello. Naku, parang hindi pa kayo handa, no? Parang, naku, Pastor, hindi ko pa kaya yata ngayon. Ay, naku, tanggapin mo na lang yung magiging rest ng buhay mo pagka ganon. Pero I tell you, masarap sa langit kaysa sa impyerno. Di hamak naman, di ba? Di ba? Sabi nga nila, doon sa langit, wala nang ano. Di ba? Amen? Sa langit, wala. Di ba? Ay, kaya nga kami nag-enjoy na dito, Pastor, eh. Iniinom na namin lahat. I tell you, wag. Mag-prepare ka na. Tanggalin mo na lahat yung mga bagay na yun. Lahat ng mga masama, tanggalin mo na sa buhay mo para na sa Kasi ang sabi ng Biblia, walang masama makakapasok po sa langit. Amen. Amen.
Kaya let us all prepare. Mag-prepare na po tayo, maganda na po tayo. And we must live into the holiness of God. Amen? Kaya wag po tayo magtaka kung maraming mga nagtatawa po, no? Kasi part po talaga po yan. Ibig sabihin, malapit na po talaga ang pagdating ng Panginoon. Ikalawa, discovering the need or purity in light of Christ's return. Ano sabi po dito? Ano yung mga pinagtatawanan po nila? Yung pong pagpapakalinis po ng mga tao. Diba? Uy, wala masyado naman kayo mga jologs kung ano mga sinasabi niyo dyan sa Jacob. Kung sa church na yan. Basta normal lang ang buhay. Enjoy the life. Enjoy the life today, but suffer the life tomorrow. Kasi mga kapatid, ganun po yun. Diba? Grow now, glory later. Enjoy now, pay later. Ganun po yung po talaga nararapat po talaga sa mga tao po ngayon. Kaya pansinin po natin mga kapatid sa Panginoon. Kung ikaw nagsasakripisyo ka sa mga bagay na mamumuhay ka sa kabanalan ng Diyos at tinitiis mo na hindi makipamuhay sa mga bagay na kung saan magpapahamak sa iyo, ibig sabihin po niyan, pagdating ng araw, may glory. Amen. Pero kung hindi mo matiis yun, sarap yun, pastor eh. Hindi ko maiwasan eh. Gustong-gusto ko kasi yung pastor eh. Nahanap kasi ng laman ko yan eh. Kaya nga, ang nagsisikap ukol sa mga bagay sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, pagsikapan na po natin. Yung pamumuhay talaga sa espiritu. Paano po ba mangyayari yun? Serve your Lord! Serve God in you! Diba? Ibigay mo na yung mga panahon mo sa Panginoon. Kung may panahon ka ng Lunes, sige, bigay mo sa Lord. Martes, sige, bigay mo sa Lord. Miyerkules, bigay mo sa Lord. Huwag mo nang ubusin. Do not spend time into this cruel world. Kasi alam mo, mapapahama ka lang kapag binigay mo sa mundo yung buhay mo eh. Kumbaga parang ipinabahala mo yung buhay mo sa mundo, mapapahama ka. Hayaan mong ipabahala mo kay Jesus yung buhay mo. Kapatid, alam mo, hindi ka naman talaga maghihirap pag nasa Lord ka eh. Natatakot ka lang kasi wala yung faith. Pero pag may faith ka, walang pinagkaiba yung taong nakagraduate at hindi nakagraduate. Yung taong may trabaho at hindi nakapagtrabaho. Kung may faith ka, parehas lang yun. Amen. Bakit? Kasi ang sabi ng Diyos kung ang mga ibon, diba, nabibili sa maliit na halaga, diba, ay kumakain, hindi naman naghahasik, hindi nagtatanim, pero binubuhay, ikaw pa kaya na napakahalaga mo sa Panginoon. Ang gugutumin ng Lord, mga kapatid sa Panginoon, faith lang. Sabi mo sa katabi mo, faith lang. Faith lang. Alam mo, pag wala kang faith, you will become one of these scoffers. Magiging isa ka doon sa mga tumutuligsa at yumuyurak sa ating Panginoon. Sabi po dito, scoffing at the needs for purity in light of Christ's return. Kailangan na magpakalinis. Sabi mo sa katabi mo, magpakalinis na. Talikuran na yung masama. Amen. Parang hindi masabi, ano? Labag ba sa kalooban? Mga kids or children? Ha? Ayaw ba magbago? Sige kayo rin, bahala kayo. O, hindi na makatawa yung mga children, no? Talagang masarap ba yung mga ginagawa nyo? I tell you one thing, mahirap sa impyerno. Ha? Masarap ba sa impyerno? Hindi, ha? Mainit doon. Gusto ko, magdala ka ng aircon. Pa-aircon mo yung part ng impyerno doon, no? Ewan ko lang, hindi masunog yung impyerno, yung aircon mo. Amen? Magbago na po tayo. Anong sabi po dito? Bakit po ba sila nag-i-scoff pagdating po sa pagpapakalinis? Nines, listen. Kapatid sa Panginoon, galit na galit tayo. Pagka sinabi sa iyo na kailangan magpakalinis ka sa Panginoon, layuan mo yung kasalanan, layuan mo yung mga kamunduhan. Nagagalit tayo. Why? Alam niyo kung bakit nagagalit itong mga scoffers na ito? Because they are walking after their own lusts. Gusto nila, ipamuhay nila yung nasa ng kanilang laman. Kapatid sa Panginoon, gising. Kaya nga kayo nagagalit sa disiplina ng Panginoon na pagbabago sa buhay nyo dahil ayaw nyo magbago at gusto nyo pa rin isulong yung nasa ng laman. At yung nasa ng laman, yun yung magtutulak sa inyo sa kapahamakan. Meron sino ba naman Jesus na papahintulutan ka na mabuhay ka sa laman? Amen? Kung alam niya na kapahamakan ang ikalalagyan mo. Kaya nga kapatid, makinig po kayo.
Kaya tayo pinipigilan at kaya maraming bawal pagdating kay Jesus sa pamumuhay sa Espiritu dahil ayaw ng Lord na mapahamak ka. Uulitin ko, ayaw ng Lord na mapahamak ka. Ayaw ng Lord na mapahamak ka. Alam nyo, instead na magalit ka sa Panginoon, di ba nagagalit ka? Naku ba naman? Pakilamero ka. Pati naman itong kagalakan ko, kaligayahan ko, hinahadlangan mo. Hindi yan kaligayahan dahil kaligayahan yan sa paningin mo. Pero pagdating ng araw in your future, kapamahamakan sa impyerno. Kapatid, ano sabi po ng Biblia? Panandali ang aliw ay panghabang buhay na kapahamakan. Kapatid, pasalamat ka nga sa Panginoon eh. Dahil binabago ka ng Panginoon, dahil nakikita niya, yung lakad mo ay nando na nakaayon sa nasa ng laman. Amen. Amen. Kaya nga ito mga scappers na ito, nililipak nila. Naku, hindi totoo yan. Pinatawad na tayo ng Panginoon eh. We are free. Free indeed. Paano naging free indeed? Wala kang gatol-gatol na free na tayo. Yes, free from our sin, pero hindi free na gawin yung sin. Isang kapatid sa Panginoon kasi sinasabi nila, we are free because of Christ Jesus on the cross. Yes, pinalaya tayo sa kasalanan pero hindi binigyan ng kalayaan na gumawa ng kasalanan. Amen. Lahat ng tumanggap kay Hesus Kristo, walang kalayaan gumawa ng kasalanan. Makagawa ka ng kasalanan, pinalaya ka ng Lord. Ganun po yun. Pero hindi tayo binigyan ng laya na gawin itong kasalanan na ito. Oh, di ba? Niligtas na tayo ni Jesus. Di ba? Nilinis na tayo ni Jesus. Eh, paano nga magiging malinis kung ayaw mong ipamuhay yung malinis? Amen. Subukan mo nga. Sige nga, huwag ka maligo ng 1 taon. Tingnan ko kung maging malinis ka. Amen. Maligo ka. So, meaning, magbago ka. Mamuhay ka ayon kay Jesus para na sa gano'n, mapamuhay mo talaga yung kalinisan. Hindi ka nilinis nang dahil lamang sa pag-asa mo na nilinis na ako ni Jesus, eh hindi ka nga lumalapit sa Kanya. Hindi ka nga nagpapabago sa Kanya. Paano ka nilinis? Batid sa Panginoon, ang nalinis ay ang mga taong tumatanggap ng paglilinis ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kaya nga tinutuya po nila yung mga gawaing banal dahil po sa ayaw nilang magpalinis. Ganun lamang po yung simple. This covers things that morality doesn't matter. It is matter. Gusto ko po mahalaman po ninyong mahalaga po yung moralidad ng isang tao. Yung pagiging mabuti ng isang tao. Yung pagiging wala ng isang tao sa kasamaan ng mundong ito. They do not expect to stand before our holy God. Kasi yun ang tingin mo nila eh. Akala po kasi nito mga kaming tao na ito na hindi na sinahaharap sa kahatulan, sa harapan ng banal na Diyos. Hindi po tayo pwede. Dahil ibe-base ng Lord, banal na Diyos, haharap ka sa banal na trono. Kapag hindi ka banal, laglag ka. Amen? Amen. Ang pagharap po natin kailangan, haharap ka sa banal na Diyos, banal na tagahukom, banal na trono, dapat ang pagharap mo, banal din. Amen. Eh, paano kung namuhay ka sa kasalanan dito? Pastor, nagsisimba naman ako eh. I tell you one thing, hindi sapat ang pagsisimba mo. Talikuran mo ang kasalanan. Amen? Amen? Pero lang lagi mo tandaan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, ganito ang pinaka-the best ngayon. Kung nagkasala ka nun, kalimutan mo yung kasalanan, i-repent mo sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon, at huwag mo nang gagawin yung kasalanan. Talikuran mo na yung kasalanan na yun. Eh hindi. Kung halimbawa, paulit-ulit na gagawin mo yung kasalanan na yun, paano kung papatawarin pa ng Panginoon doon? Amen? Kaya nga, wala na po tayong kalayaan po doon sa mga bagay na yun. They think that they can sin and win, but this is impossible. Sa lahat ng gumagawa ng kasalanan, hindi tayo magtatagumpay. Amen. I tell you the truth. Ikaw, tayo, ako, kapag tayo gumagawa ng kasalanan, hindi tayo magtatagumpay. Meaning, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Kaya nga, anong dapat gawin? Layuan ang kasalanan, layuan ang masama, lumapit sa kabanalan para na sa gano'n makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ko dito, hindi makakakita sa Diyos ang walang kabanalan. Amen.
Habang tayo naghihintay sa Panginoon, tayo po ay nagpapakalinis dahil ang ating Panginoong Jesus ay malinis. Ganun lamang po yun, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya, do not insist sin in your life. Kung gusto mo mapahamak, sige, gawin mo. Todo mo pa. Di ba? Kung ayaw mo talaga mapahamak at hindi ka nananampalataya na maliligtas ka kung lumalayo ka sa kasalanan, sige, gawin mo. Subukin mo ang Panginoon. All these scoffers failed. Alam niyo yung mga nagsasabi ng gano'n, hindi, mahabagin ng Diyos, hindi niya ako papabayaan. But you're still doing sin. I tell you, there is no grace. Kung paulit-ulit kang gagawa ng kasalanan at hindi mo lalayuan ng kasalanan, I tell you, mamumuhay ka sa kasalanan. And for the wages of sin is death. Yun pa rin yun. Kaya nga, to those who accept Jesus or accept the truth. Lahat ng mga tumatanggap kay Jesus ay tumatanggap sa katotohanan. At ang katotohanan, ang kasalanan ay bunga, ay kamatayan. Kaya layuan mo yung kasalanan, lumapit ka sa kabanalan para na sa ganon, may buhay na walang hanggan. Amen. Sabi po ng Bilang 32 verse 23, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh at ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Alam niyo po ba yung tatagpuan na ito? Yung sinabi ni Yahweh doon sa mga Israelita, ito pong panahon na ito, nag-demand po ito mga Israelita. Ang sabi po nila, payagan niyo muna kami na ipaayos ang aming mga patitiran ng aming mga pamilya. At igawa namin ng kulungan yung aming mga hayop. Ano sabi po ni Moises dito? Sige, okay. Gawin niyo muna yan. Pero, ang sabi po ni Moises po dito, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh, at ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Ano ba yung diniliban naman sa kanila ni Moises dito? Na dapat sumama sila na makipagdigma. Itong mga kalalakihang Israelita ay kailangan makipagdigma doon sa Kanaan. Digmain para masakop po nila yon. Pero anong ginagawa nila? Tingnan nyo, ang dami nilang alagay, ang dami nilang reason. Ang sabi nila, sandali, papagawa muna namin na matitiran yung aming pamilya. Kailangan may matiran yung aming asawa at yung aming mga anak. At kailangan magawa namin ng kulungan yung aming mga hayop, yung mga kawan po namin. Kaya na-discern po sila ni Moises, nako, nagdadahilan daw mga to, pero walang balak maglingkod. This time, mga kapatid sa Panginoon, ganyan din po tayo sa panahon po natin. Alam niyo po kung ano nangyayari po sa atin, ang dami po natin sometimes scoffers reason. What is that scoffers reason? Yung scoffers reason po natin, Lord, sige maglilingkod ako, pero pabayaan mo muna ako, Lord, na gawin ko itong bagay nito. Hanggang sa makalimutan ng gawin yung kanilang pinagagawa sa kanila ng Panginoon. They live out their ministry to God. Kaya ano nangyayari? They have scoffers reason. Yun po yung dahilan kung bakit nagkakasala sila at pinagbabayaran nila yung ganong kasalanan nila na hindi nila tinutupad yung sinasabi nila sa Panginoon. Lord, maglilingkod kami sa iyo. Until now, hindi pa rin naglilingkod sa Panginoon. Lord, pasensya na, busy pa rin eh. Kapatid sa Panginoon, basahin mo itong aklat na ito, buong chapter na ito, maliliwanagan ka na hindi tayo pwede magsalita sa Panginoon, Lord, paglilingkuran kita, pero anong ginagawa natin? We are separated to that job that given to us by God. Kapatid, ang sabi po dito, at ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Kung hindi namin gagawin yung mga bagay na yun, na ipinangako natin sa Panginoon, tiyak na pagbabayaran po natin yun sa ating Panginoon. Amen. And we belong to the scoffers. Consider scoffers of the past who were wrong. Tingnan niyo po ito lahat ng mga scoffers, those unbelievers, those who claim to love in every purposes in the Bible, alam niyo po ba, ano po yung kasasapitan po nila? They failed. Hindi sila magtatagumpay. Kaya kung hindi ka naniniwala dito sa mga bagay na ito na sinasabi sa inyo ng Panginoon, hindi ka magtatagumpay. Sa harapan ng Panginoon, magtagumpay ka man dito sa mundong ito dahil sa laman, okay. Pero sa Espiritu, I make sure na hindi ka magtatagumpay. You will fail and you will go into hell. Kapatid sa Panginoon, listen. The scoffers of Noah's time perished in the flood. Amen? Amen.
Meron ba naligtas? Sa mga nagtawa kay Noah? Wala. Meron ba naligtas sa mga hindi nananampalataya nun? Wala. Meron ba naligtas doon sa mga patsamba-tsamba lamang na paglilingkod? Wala. Amen. Kaya nga, we make sure that we are truly serving God. Hindi po yung patsamba-tsamba lingkod lang. Sabi mo nga sa katabi mo. Hindi yung patsamba-tsamba lang. Marami kasi yung mga patsamba-tsamba paglilingkod lang eh. Pag pinaglingkuran mo talaga ang Panginoon, napakahalaga niyang bagay na yan. Paglingkuran mo siya. Amen. Dahil yung paglilingkod natin sa Panginoon ay nagpapatunay that we are belong to His promise of the second coming of God. Okay, sino pa? The scoffers of Sodom and Gomorrah died on fiery holocaust. Tingnan niyo mabuti, di ba? Nagtawa po sila dito sa paalala ni Lot. Ano nangyari? Sabit sila, natupok sila ng asupre. Amen? Even his wife. Pati yung kanyang asawa. Nasabit din po, bakit hindi sila naniwala? Amen. What else? Ito po na si Belshazzar. The scoffers weigh and pound wanting. Kapatid sa Panginoon, ang bigat po nito. Tingnan niyo po ito. Ito pong panyuyurak po ito pong anak na hari, nito po si Nebuchadnezzar. Ito po yung pumalit kay Nebuchadnezzar si Belshazzar. Anong ginawa niya? Nung nagiinuman po sila sa bulwagan, ipinukuha nito si Belshazzar yung mga ninakaw po nilang kagamitan sa templo ni Yahweh. Yung mga kopa, yung mga kopang ginto at sa pilak, yun ang ginamit po nila doon sa mga maringal na panauhin po ni Belshazzar. Doon, yun yung ginamit nilang basong pang-inom. Anong nangyari po dito? Biglang lumabas yung kamay, nagsulat sa pader. Takot po ito si Belshazzar. Ngayon, anong ginawa niya ngayon? Pinabasa niya po ito doon sa mga salamangkero, doon sa mga manghuhula, sa kapanahonan po nila, pero wala nakabasa. Pero, ang sabi po ng kanyang nanay na reyna, mayroong isa na makakabasa niyan, walang iba kundi si Daniel. Pinabasa kay Daniel yan. Ano nakasulat doon? Many tekel parsim. Na ang ibig sabihin, na lalapit na ang iyong pagkabagsak. Amen. Kapatid sa Panginoon, yung pangyuyurak sa Panginoon, yung pangalipusta, pagtatawa sa Panginoon ay may kapalit na pagbagsak. Yung hindi pananampalataya kay Jesus ay may kalakip na pagbagsak. Amen. They are all failed. Pag hindi tayo naniwala at hindi tayo nakinig sa babala ng Panginoon, maaaring tayo din po ay bumagsak. Amen. Meaning mapahamak. Kaya nga, every warnings of God can be accepted by true believers in Christ. Every true believers in Christ, wala tayong kagatol-gatol na dapat panampalatayaan mo. Every warning, lahat ng babala ng Diyos sa buhay mo. Mangyari man to't hindi. Do not be Jonas. Diba si Jonas ang sabi niyang ganon? Lord, baka mamaya naman sabihin ko sa Ninive yung mga pinasasabi mo, pero hindi mo naman sila tutuluyan. Aba, gusto pa ni Jonas na tuluyan yung mga taga-Ninive. Patid sa Panginoon, di ba? Ganyan din po tayo. Naku, hindi naman mangyayari yan. Bakit ako mananampalataya? Bakit ako maniniwala dyan? Ano nangyari? Napahamak si Jonas. Sa nangyari man po ito at hindi, babala ng Diyos, paniwalaan mo dahil pinaghahanda ka ng Panginoon sa isang bagyo na paparating sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya marami napapahamak Nagugulat po sila, dinarat ng sila ng bagyo ng buhay na hindi sila nakahanda. Kaya ano nangyari? Hindi kayo. Hindi sila nagtagumpay. Kaya kapatid sa Panginoon, sa ayaw sa gusto mo, mananampalataya ka sa Panginoon, tatanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo, at kapag hindi mo tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, iisa lang ang patutunguhan mo, yung kapahamakan. Amen. Believe in Christ Jesus, you will be saved, you and your household. Kapatid sa Panginoon, manampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. To believers, the returns of Christ is purifying hope. Amen? Sa lahat ng mga mananampalataya, ito po ay napakalaking pag-asa.
At hindi po dapat na para baga ikabalisa mo itong bagay na ito eh. Dapat na natutuwa ako, malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Dapat ganun nga po tayo, malapit na dumating ang Panginoon. Ako, gagawa na ako lalo sa Panginoon. Enjoy ka pa. Nagkakaroon ka pa ng kaganakan. Tingnan mo yung katabi mo. Ang saya. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Wow, ang saya. Diba? Parang halos nawawala yung kaganakan. Ang believers of Christ, hindi na uubusan ng galak sa puso. Yan ang totoong mananampalataya ng Panginoon. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Yan. Sabi mo sa kanya, ayaw mo mag-fail? Manampalataya ka sa Diyos. Amen. Okay. Sabi po dito, to believers, sa mga mananampalataya, the return of Christ is purifying hope. Napakalaking pag-asa nito. 1 John chapter 3, verse 3. Kaya kung sino mang may ganitong pag-asa, kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Amen. Amen. Pwede po bang pakibasa? 1, 2, 3. Kaya kung sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ayan. Anong dapat daw natin gawin? Ha? Pakilakas ka ako. Ano daw dapat natin gawin? Ayan. Nagsisikap tayo na maging malinis. Kasi yung pagsisikap sa pagiging malinis, laging malinis ang damit. Naliligo araw-araw. Amen? Yung ba yun? Hindi. Paano po ba yung pagsisikap na maging malinis? Ha? Una, tinatalikuran ng pagkakasala. Ikalawa, naglilingkod sa Panginoong Diyos. Ikatlo, pinagsisikapan niyang tuparin. Uy, makisama ka. Yan. Pinagsisikapan niyang tuparin yung mga bagay na pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Amen? Amen? Yan po yung paglilinis. Pero there is no living in sanctifications of God without serving the Lord. Mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo makakapamuhay na malinis kung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Tingnan na po natin mamaya yan. They do not want to be ashamed at the Lord's coming. Bakit po kaya? Ano sabi ng 1 John chapter 2, 28? Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ano sabi? Manatili tayo sa Kanya. Bakit? Para ano? Para maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kapatid, paano yung manatili sa Kanya? O, gisingin mo muna yung katabi mo. Medyo masarap na ang tulog. Yan. Gising na ba? Hello? Sabi mo sa katabi mo, nasa church po tayo. Nasa church po tayo. Wala sa bahay. Amen. Nakahanda na kayo? Hindi, wala pong halong biro. Kasi napakahalaga po nito. At alam ko na marami pong kontrang espiritu po dito sa pag-aaral na ito. Dahil the last days need for purification. Amen? Itong huling araw, kailangan po talaga ng paglilinis ng espiritu. At kung hindi tayo magiging malinis, ano mangyayari sa atin? Mapapahiya tayo sa araw na iyon. Kapatid sa Panginoon, yung pananatili natin sa Kanya, yun yung maglalagay sa atin ng kapanatagan bago dumating ang Panginoon. Ngayon, kung kinakabakabahan ka na sa oras na ito sa pagdating ng Panginoon, I tell you one thing, mayroon kang dapat baklasin sa buhay mo. Siyempre, kung nagawa mo na yung mga bagay, kung ginagawa mo na yung mga bagay na talagang hinihiling sa atin ng Panginoon, bakit ka pakakabahan? Eh alam mo naman na pagdating ng Panginoon, dahil sumunod ka sa Kanya, maliligtas ka. Pero, kaya kinakabahan dahil mayroong pang natitira kasalanan. Amen? Amen? Kaya walang kapanatagan dahil mayroong pang pamumuhay na marumi na kailangan linisin pa. And this time, ito yung dapat natin gawin. Bilang tayo mga naghihintay sa Panginoon, tayo po ay magpalinis sa Panginoon. Okay, tingnan po natin. The imminency of Christ's return calls for holy living. Ayun. Yun po yung hinahanap sa atin ng Lord. Holy living. Pakisabi mo sa katabi mo. Holy living. Hindi na masabi nung iba eh. Tingnan mo yung katabi mo, harapin mo siya, holy living. Sabi mo sa kanya. Holy
Oh, what is holy living? Holy living comes into Christ Jesus. Yung pamumuhay na naki Kristo, hindi yung pamumuhay na nasa mundo. Yung pamumuhay na nasa mundo ay walang kinalaman sa kabanalan. Amen. That's why we need to live into the Spirit of Jesus para tayo magkaroon ng tinatawag na holy living. Anong ibig sabihin nito? Yung nalalapit na pagdating ng ating Panginoon ay panawagan sa atin sa pamumuhay ng pagiging banal. Now, yung pagiging banal na pamumuhay ay yun yung mga bagay na ginagawa natin kay Yesu Cristo. Pinaglilingkuran natin siya, pinupuri, pinararangalan, sinasamba, at dinadakila natin sa buhay natin at maging sa ating pamilya. Now, even at your home, dapat kayong mga pamilya ay nagpupurit, sumasamba sa Panginoon. We practice this in our own home. Kapatid sa Panginoon. Kaya nga, yun yung kailangan po natin habang tayo po ay naghihintay. Luke chapter 12 verse 40, kayo man ay dapat tumanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Amen. Mabilis lamang po yun. Parang katulad nung nangyari po yung testimony ni Brother Rico. Walang kaginsa-ginsa. Pagpunta niya sa tindahan niya, wala na yung kanyang mga barya po doon. Ganun po ang magnanakaw, di ba? Hindi naman niya nung magpapaalam siya, sandali, pupunta ako mamaya sa gabi sa inyo sa bahay niyo, nanakawan kita, ha? Hindi magpapaalam yun. Kaya nga sabi, like the thief in the night, yung pagdating ng Panginoong Hesukristo, kaya anong dapat po natin gawin? Practices holy living. Amen. Kaya kung mayroong mga practices kayo ng mga righteous things or righteous living, tanggalin niyo na po yun. Avoid the practices. Ang practice po natin ngayon, yung sa kabanalan. Amen? Amen. Worship the Lord your God on your home. Amen? During at night, sa inyong pagtulog, sa inyong pagkain, sa lahat ng mga bagay na ginagawa nyo, in your own offices, o doon sa eskwelahan ninyo, dapat yan na po yung pinopromote natin, holy living. Mga teacher, holy living in school. Kayo mga empleyado, holy living in your office. Kayo mga magkakaibigan, holy living sa inyong mga grupo. Ganun po yung dapat na ipinatutupad, especially in your home. Kung meron ka mga anak na ayaw po sumunod sa iyo, no, pilitin mo. Kasi katulad po ni Moises, nung kasama niya itong mga Israelita, dahil sa kakareklamo nitong mga Israelita na ito, muntik na pati si Moises ay sumabit. Kaya anong ginawa po sa kanya ni Yahweh? Tinapos na po yung journey niya. Sabi niya, Moises, hanggang dito ka na lang, tanawin mo na lang ang Kanaan. Delikado ka, baka sumabit ka pa sa kanila eh. Amen? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, we need to practice holy living. Kahit nasaan ka, kahit na ano pa man yung trabaho mo, you must practice holy living. Amen? Amen. Sa pamumuhay natin, mahalaga po niyan. If you are belong to God and you are not escapers to Christ's return, tayo po ay mag-practice ng holy living. Amen. Ikatlo, escaping in the promise of Christ's coming. Yung pangako ng Diyos, pinagtatawanan din po nila sa pagparito po ng Panginoon. Where is the promise of His coming? Asa na yung sinasabi ng pangako ng kanyang pagbabalik? Kapatid, alam mo, kung isa ka sa mga nagsasabi nito, where is the promise of His coming, hindi ka magkakaroon ng silid tungo sa kanyang kaharian. Sabi po dito, tingnan niyo po, there have been many promises of His coming. Ano po ba yung mga promises na kanyang pagbabalik? Una, the sign and promises of Matthew chapter 24, verse 27 to 44. Ito po yung nakasaad na. Nakikita na po natin yan. Yung mga rumors of war, di ba? Yung mga lindol, yung mga kagutuman, yung mga pestilence, di ba? Yung mga salot niyan, di ba? Yan po, nakikita na po natin yan. Yung mga tsunami, yung mga paglindol. Nakikita na po natin yan, yung pagkakagulo-gulo. Amen. Yung paglalaban-laban, nakikita na po natin yan. So, ibig sabihin, it is the fulfilling promises of Christ's return. Malapit na po talaga. Ikalawa, the warning and promise. O, tingnan niyo po yung mga babala. Kaya nga po tayo binababalahan na ng Panginoon eh. Kaya nga, nag-give warn na po ang Panginoon, repent! Diba? Come to Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon. Kaya nga may mga babala po ganun. Kaya maraming nagpapahayag po sa mga kalsada ngayon. Repent! Jesus is coming soon! Repent! The near is coming! Kaya nga isinisigaw na yun ng mga naglilingkod sa Panginoon. Sinisigaw na yun ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sa Panginoon.
kailangan na we must be alarmed. Kailangan po tayo, maging handa na po tayo. At kung nasasarapan ka pa sa mundo na ito, stop it. Wala kang patutunguhan dyan. I tell you, mapapahama ka dyan. Bakit hindi mo subukan na maglingkod sa Panginoon? Pagsikapan mo yung bagay na yun, para nang sa ganon, masigurado mo yung iyong kaligtasan. Mateo 25 verse 13. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw, ang oras man. Amen. Kaya nga, there is given warning. Hindi na tayo maliligaw doon. As a believers of Christ, as a true believers of Christ, kung hindi ka totoong believers ni Kristo, hindi ka maniniwala dito at hindi ka maghahanda. Itong huling panahon na ito, kailangan ng paghahanda. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan tayo maghanda. Kailangan tayo maghanda. Kasi kung hindi tayo handa, bukas, mamayang gabi, sa makalawa, sa isang linggo, o sa isang buwan, sa 2024, baka biglang dumating ang Panginoon nang hindi ka nakahanda, anong gagawin mo? Kapatid, sabihin mo sa akin sa oras na ito, anong gagawin mo kung dumating bigla ang Panginoon nang hindi ka nakahanda? Nang hindi ka pa marunong mag-pray, nang hindi ka pa marunong makinig ng salita ng Diyos, na hindi ka pa marunong magpuri kay Yesu Kristo, nang hindi mo pa nagagawa yung banal na pamumuhay kay Yesu Kristo. Paano gagawin mo? Pwede mo bang suhulan si Jesus, Lord, sa iyo na itong kayamanan ko. Iligtas mo na ako. Pwede ka pa bang mangako sa Panginoon, Lord, magbabago na ako? No. It's too late. Because it already happened. Pag dumating na si Jesus dito, wala na. Hindi na pwede yung magbabago na ako. Hindi na pwede tatalikuran ko na ito. The time is now. Today. Ito na yung panahon na kung saan kailangan baguhin na natin yung dapat baguhin. Maging handa na tayo. Amen. Huwag bukas, ngayon na. Sabi mo sa katabi mo, huwag na bukas, ngayon na. The promise of Jesus on the upper room. Ano yung sinabi niya po dito? Diba? Yung pangako ni Jesus po dito, nababalik po siya. John chapter 14, verse 1 to 3. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kay sa Diyos, sumampalataya din kay sa akin, sa bahay ng aking Ama. Ay maraming silid kung hindi totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitiran. At kapag napaipaganda ko na kayo na matitiran, ako'y babalik, isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. It is a promise. And this promise cannot be broken. Pinangako niya ito sa kanyang mga alagad. At sino yung mga alagad? Sa mga tapat na nananampalataya at naghihintay sa ating Panginoon bilang paglilinis. Sino ito naghihintay sa Lord na ito? Yung mga nagpapakalinis. Even though you are a believers of Christ, but till now, hindi ka pa gumagawa ng paglilinis, I tell you, hindi ikaw mabibilang dito sa pangako na ito. If you want to receive these promises of God that cannot be broken, I tell you, now, ngayon pa lang, gawin mo na yung paglilinis na hinahanap ng ating Panginoon. Serve your God, serve the Lord our God. Gumawa ka para sa karangalan ng Panginoon. Magbalik loob ka sa Panginoon. Mag-church ka na mag-church. Gawin mo lahat ng mga bagay na ito sa Panginoon for the glory of God. At makikita mo, mayroong gantimpala lahat ng bagay na yan pagdating ng Panginoon. What is that reward? Sabi niya gano'n. Sasabihin ko sa inyo, pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng matitiran. At kapag naipaganda ko na kayo ng matitiran, ako'y babalik, isama ko kayo. Makapiling ko kung saan ako naroon. The promise of heaven. So huwag niyo sayangin itong pagkakataon na ito. It's either 6 years. Ganun na lang ba? Or less than 6 years. Maybe 1 year. Maybe after this service, magkaroon ng rapture. Papaano na kaya kung hanggang ngayon hindi ka pa nagsisisi? Supposed to be, kapatid sa Panginoon, itong oras na ito, dapat nga nagsisisi ka na sa kasalanan mo. Sinasabi mo na sa Panginoon, Lord, I want to change. Change me according to the holy living that you wanted for me. Sabihin mo na sa Panginoon.
Huwag mo nang i-delay yung pagbabago na yun. Do it now. Tuloy natin. Sabi ko dito, the promises of Paul to the Thessalonian Christian. Ang sabi po dito, okay. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo maggalamhati tulad ng mga tao walang pag-asa dahil naniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Maniwala din tayo bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayo mga nabubuhay pa at natitira sa hanggang ngayon, pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig natin ang tinig ng arkanghel, ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatayan na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli muna. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Do it this word into your life. Itong mga salita na ipinapahayag ngayon, ilagay mo na sa puso mo. To bring that holy living in you. Kasi alam nyo, kung hindi natin ipapamuhay ang salita ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng banal na pamumuhay. At kung inaayaw natin ang salita ng Diyos, hindi mangyayari yung banal na pamumuhay sa atin. And soon, kailangan, bago dumating ang Panginoon dito, bago umihip ang huling tunog ng trompeta, kailangan we are now on the holy living. Kailangan na mamuhay na tayo na may kabanalan sa Panginoon. Amen? Amen! Hindi kabanalan yung nakapag-church ka lang ngayon. Hindi yan yung kabanalan. Ang kabanalan, yung namumuhay ng ayon sa salita ng Diyos ni Kristo Jesus. Yung ipinamumuhay na natin, yung mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. The long wait of Christ coming is no reason to doubt that He will come. Walang nagatol-gatol, walang pag-aalinlangan, darating ang Panginoon. Kaya magsipaghanda po tayo, turn from escaping at Christ to trusting Him. Kaysa pagtawanan natin yung mga pangungusap na yan. Kaysa alimurain natin yung mga warning ng Lord sa buhay natin, paalala. Yung mga reminders ni Lord sa buhay natin, kaysa pagtawanan natin, manampalataya tayo sa Kanya. Because this is for our own good. Tayong lahat ay gustong baguhin ng Panginoon para pag dumating oras na hinipan ang trompeta, ibig sabihin, Jesus is coming soon. Jesus is coming. So, kailangan natin nakahanda na po tayo. The one you doubted may return today. Maaaring mamaya dumating ang Panginoon o sa mga susunod na araw, and make sure mayroon ka ng repentance sa puso mo. Kapatid sa Panginoon, po tayo po yung magsitayo. Bago po tayo magsalo-salo sa pagpirang-piraso ng tinapay, bago po tayo mag-partake, magsisihan mo muna mga kasalanan mo. At mangako ka sa Panginoon na sa oras na ito, Lord, baguhin mo ako. Hindi mo kaya yung sariling pagbabago sapagkat walang nagbago sa sarili po lamang nila. Sapagkat ang totoong pagbabago ay nagaganap po yan sa pamamagitan po ni Jesucristo, ating Panginoon.